Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasasalamat sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. At ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan, tayo pong lahat. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa awit ng pagsamba. Fairest Lord Jesus. Sa inyong harapan, pinupuri ka namin, itinataas sa inyong pangalan, O Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na wala kang katulad noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami ay nagsama-sama sa inyong bahay, sambayanan, O Lord God. Dalangin ko po na ang mangunguna sa amin sa umagang ito, ang praise and worship team. Inyo po sila, Panginoon, puspusin ng inyong banal na espiritu, na kami po ay sama-samang mag-aawitan, sasamba sa inyo. Gayun din po, Panginoon, ang buong lugar na ito, Lord God, puspusin niyo po, Panginoon, ng inyong banal na espiritu at ang magbibigay ng mensahe sa amin, mensahe ng buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang manguna sa Kanya, sa mga words of wisdom na Kanyang sasambitin sa umagang ito, ay hindi lamang po namin mapakinggan, kundi maisa-isip, maisa-puso, at maipamuhay po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Gayun din po, Panginoon, sa aming mga kasamang papunta pa lamang dito, ingatan niyo po sila at gabayan sa kanilang paglalakbay patungo dito. Kayo po, Panginoon, ang siyang laging manguna sa amin sa araw-araw. Salamat po lahat, Panginoon, sa mga biyayang inyong pinagkakalob sa amin. Kayo po, Panginoon, ang laging mag-ingat. Panginoon, you deserve all the praises and glory. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Pwede niyo po bang itian yung inyong mga katabi ngayong umaga? Morning po. Ayan. Tunay na kay ganda at kay inang pagmasdan ang magkakapatid na sama-samang nagpupuri sa Panginoon. Amen? Sino na pong handang magpuri? Pwede po bang tayong lahat ay tumayo at ating awitan ng ating Panginoon ngayong umaga? Awitin natin yung araw-araw.
lalala kang katulad. Wala kang katulad, 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 lalala kang katulad. Katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Praise God! And this week po, dun sa ating series nung devotion, ang naging reflection ko ay pagtakbo sa Panginoon in times of troubles. Nung Monday, yung naging reflection is yung paghingi ng Israelites ng king kay Samuel. They asked for a king to lead them. And hanggang sa Wednesday, nasabi yung Psalms that in times of trouble, though the Lord is in heaven, He cares for the lowly. And He is always there in times of troubles to rescue us. And nakapag-reflect po ako, you see, in times of troubles, marami sa atin, we resort to worldly solutions. Whereas God is offering us yung presence niya, yung assurance. And sometimes in times of troubles, we tend to compromise. We tend to choose yung hindi galing sa Panginoon. And we sabi nga, nananahan tayo doon sa sarili nating kakayanan. And that's when we go deep, mas matindi, nagiging double trouble. Kasi ang ginagawa natin, sinusunod natin yung alam nating tama at hindi natin kinoconsult yung Panginoon. And many times sa buhay ko, I was there na nag-result ako sa sarili kong pangunawa. And alam niyo po, daming beses na niregret ko yun sa buhay ko. And today, as we come in worship, in the spirit of worship, I pray that whatever troubles we are into, ano man yung pinagdadaan natin, trials, hardships man yan, that we would always come to the Lord and seek His will
Lord, ano ba yung gusto mo? And we guaranteed yan, di ba? Na si Lord, kapag sa Kanya ka tumakbo, all things will work together for good. All things will work together for good. And kahit nakikita natin na parang senseless lahat ng pinagdadaanan natin, Lord, ano bang purpose mo? Bakit ko to pinagdadaanan? Sabi sa Corinthians, we live by faith and not by sight. We live by faith and not by sight. Sapagkat yung buhay natin sa mundo is just temporary. This is our temporary home. Saan yung eternal home natin? Nasa heaven. At kahit sickness pa yan, it is temporary. For this temple shall perish. Pero yung ino-offer ni Lord is eternal life in His presence. If we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, He offers eternal life. He offers peace that passes all understanding. He offers joy unspeakable. He offers healing, instant healing. You say the word, Lord, and it will happen. Amen and amen. Thank you, Lord, for you are our safe place, Panginoon. Ikaw ang aming muog, ikaw ang aming kaligtasan. At sa umagang ito, sa aming pagpupuri, Panginoon, dalangin ko na maranasan ng bawat isa yung kasiguruduhan, the blessed assurance, Lord God, that we are safe in your hands. In Jesus' name. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatag. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatag. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan man, kailan man. Sabi niya sa salita, kung tayo ang mga earthly parents, we give our best to our children, how much more is our Father in heaven? He created you. Your inmost being is known to Him, even the number of your bones, the number of your teeth, how much you will live. Alam niya lahat yan. And He knows everything. Even your unspoken prayers, even your unspoken troubles is known to God. Kailan ba'y nilalayo? Ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot
Panginoon, salamat sapagkat sa presensya mo, Panginoon, naroon ang katiyakan, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga panahon na mas sinusunod namin yung sarili naming kaunawaan, Panginoon. Sa mga oras na ito, isinusuko namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Ang aming problema, ang aming pagpapasalamat, Panginoon, anuman yung mga pinagdadaanan naming pagsubok, Panginoon. Lead the way, Lord. Your word will be a lamp unto our feet and the light unto our path, Lord God. I pray that our first resort, Lord, is to run unto you, Lord God. For you are always there, Lord God, ready to rescue. Sapagkat nakikita mo kami, gising man o natutulog, Panginoon. Nakikita mo kami sapagkat ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. At sa iyo, Panginoon namin, ibinabalik ang lahat ng papuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sapagkat alam namin ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa amin kasama si Jesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Salamat sa kaluluwahati niyo. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Tayo pong lahat, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Mga may papurihan at ang anak at ang diwang banal, paghahari walang hanggan, nung una at ngayon man, walang hanggan. Amen. Amen. Atin pong tinatawagan ng mga bata para sa awit at sayaw.
Tayo po'y manalangin para sa mga bata. Lubos ang pasasalamat namin sa iyo, Ama, sa araw na ito. Tunay ngang dakila ka at nakikita namin ang iyong pag-ibig sa buhay ng mga batang ito. Maraming salamat po sa presensya nila. Maraming salamat po at patuloy namin silang nakakasama sa pagsamba. Dalangin namin, Ama, na patuloy mo silang bigyan ng kalusugan at kagalakan upang makasama namin sila dito. Samahan mo sila, Ama, sa kanilang paglalaro, maging sa kanilang pagtulog, maging sa anumang bagay na kanilang ginagawa. Dalangin namin, Ama, na ikaw ang kanilang makasama. Patuloy mo po silang bigyan ng karunungan, kalakasan, Father God. Dalangin namin na patuloy mo silang bantayan at ingatan. Gayon din, Ama, sa mga bata na wala sa iyong harapan ngayon, na nasa kanilang mga tahanan, na nakakaranas ng kapamahakan o hindi magandang kalusugan, Father God. Dalangin namin na ipuin mo sila. Ikaw ang magpagaling sa kanila upang sa mga susunod na araw ay makasama namin sila. Dalangin namin, Ama, ang pamilya ng mga batang ito, ang mga kinabinibilangan nila, ang kanilang mga magulang, patuloy mo silang ingatan, Father God. Ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga trabaho, upang patuloy, Father God, na maibigay nila sa mga batang ito ang tamang pag-aaruga, ang pagmamahal maranasan nila sa kanilang pamilya. Ito ang dalangin namin, Ama, sa iyong pangalan. Amen. Praise God. Hallelujah. It's a beautiful morning. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagagalak na magkasama-sama sa ating pagsamba ngayong umaga. June 9, 2024, second Sunday of the month, third Sunday after Pentecost. Nagpapasalamat tayo sa pangunguna ng Panginoon sa atin. Just want to remind everyone na ang ating pagsamba po 7:30. Please come on time. The Church Council decided po na magpapatuloy na po. 'Di ba usapan natin because of high heat index last time ay ginawa nating 7:30. Pero yung meeting po ng Church Council last Sunday, nag-decide na po tayo na hindi lang mag-end ngayong June. Magtuloy-tuloy na po tayo na 7:30 in the morning ang ating pong pagsamba. Of course, masaya po tayo. Kasama po natin ang Balyon family. Fresh from Alaska. Pero 1 week na po sila na nandito. Sige po, patayuin natin si Kuya Ramon, pero hindi galing sa Alaska to eh. Alam ko po, California to eh. Si Kuya Ramon, si Kuya Alex, si Brother John, at saka si Sister Jeneline. Of course, their kids, si Deben, si Charlie, si Jaylin, and Samantha. Yeah. Saka si Nanay Banji from Olongapo. Hindi, sumasama po yata sila. Galing sila ng Masinloc. I don't want to use the word to welcome you kasi you're part of Castillejos United Methodist Church family. We're happy, we're blessed to have you this morning, this Sunday. Gusto ko lang sabihin si Brother John ay, if I remember it right, magkasama tayo sa annual conference sa Tarlac. If you remember, I was the lay delegate of Wacon United Methodist Church. Siya naman yung lay delegate ng Masinloc United Methodist Church. Akala ko nga siyang magpastor, ako ang nakapagpastor. So, and we speak another language. Kami po ay Sambal. Kanina nakapag-usap na kami. Yung mga kids, can you understand Tagalog? Filipino?
A little? You know, mainit? In the Philippines, mainit. It's hot. So, some announcement po. Ang Mid-Year Institute, MI, ay mag-start tomorrow. Lahat po ng kasama doon ay mag-meeting po tayo after worship. Ang MI po ay 10 to 13. Pero ang uwian po nila sa mga magulang, kinabukasan na po ng 14. Kasi yung last night ng 13, karamihan natatapos po yun ng midnight. So kinabukasan na po yung kanila pong uwian. Early in the morning ng 14. Mag-usap tayo ng pagpunta kasi may dalawang po tayo ng paiba tomorrow. So i-ayos po natin. Then on June 22, yun na po yung ating church family outing na hindi natuloy sa ibang lugar. So within Zambales na lang. It's only one day, a day tour. Tomorrow po yung aming ocular visit sa place. Ang first choice po ay sa BCB Farm sa Iba, Zambales. So i-announce po namin sa inyo on Sunday kung paano po at saka yung mga details po ng ating pong gawain. It's good start for the transition of another conference year starting July 1. So mag-antabay po tayo. Yung final announcement ay on Sunday sa ating pong pag-usap-usap. And of course, today is our Thanksgiving. Hindi man organized, but we want to thank God sa lahat po ng mga graduates, sa mga movers, sa mga honor students, sa mga passers, at lahat po yan ay isama po natin sa ating pong mga panalangin. Salamat po sa biyaya ng Panginoon dahil nandyan siya lagi na sumasama sa atin. Sige po, let's bow our head and let's meet our God through prayer. Our loving and all-powerful God is in our midst. Let's pray. Hallelujah. Abba, Father, we offer our thanksgiving and praises to you. As we congregate ourselves before you, Lord, gusto po namin itaas ka, dakilain ka. Ibigay ang lahat ng papuri, pasalamat sa isang dakilang Diyos, dakilang Ama na katulad mo. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon, hindi man kami maging tapat, hindi man kami lubos na makaganap sa iyo pong iniutos sa amin, nananatili kang tapat para sa aming lahat. At ang pangako mo nga po, hindi niyo po kami iwan, hindi niyo po kami pababayaan. Nagpapasalamat po kami sa pagtatagumpay ng aming mga anak for this school year. We are praying for our learners, sa aming mga anak na movers, sa aming mga anak na graduates, honor students, those who have their let exam and other board exam and they passed. Lord, salamat po sapagkat alam po namin na ikaw ang Diyos ng tagumpay. Ikaw ang Diyos na sumama sa amin sa school year na nakalipas. Maraming pagsubok, maraming problema, maraming mga struggles and obstacles na aming pong pinagdaanan. Yet, there is a loving and powerful God. You guide us in all the way
at alam po namin na kaya po kami nagtagumpay dahil sa iyo. Salamat po ng marami. Alam po namin na nandyan kang lagi upang kami po ay pagpalain sa lahat ng bagay. Buuin niyo po ang mga pangarap namin para sa aming mga anak. Yung gusto mong maging sila. Sa iyo namin itinatagubilin ang pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa next school year. Salamat po ng marami. Panginoon, ang bawat isa, ang mga pamilya po ay dumadaan sa mga pagsubok. Lord, dumadalangin po kami na mayroong isang kamay ng iyo pong paghipo, pagkilos ay maranasan sa lahat ng mga pinagdadaan ng mga pagsubok. Katulad ng pangako mo, bibigyan niyo po kami ng lakas kapag dumating ang pagsubok upang ito ay aming mapagtagumpayan. Dalangin ko po ang mga may karamdaman. You are not only our Savior, but you are our healer. You are our Jehovah Rapha, the one who heals, and by the power of your name, by the power of your stripes on the cross, we declare healing. Ipinapanalangin po namin ang mga may karamdaman na nandito po. Those who are in hospital beds, those who are in our home, kahit na sa ibang bansa, walang diferensya yung distance, kasi alam po namin na makapangyarihan ka sa lahat at kaya mo po kaming pagalingin. In the name of Jesus, we claim your blessing. At sila po na matagumpay sa kanila pong mga surgery, dalangin namin, Panginoon, ang kanila pong mabilis na recovery. Dalangin namin, Panginoon, si Brian, Panginoon, sa kanya pong mabilis na paggaling. Sa iyo namin sila tinatagubilin. At sa lahat na hindi man namin mabanggit ang mga pangalan, salamat po ng marami. Sa iyo din namin tinatagubilin ang aming minamahal na iglesia. Pagpalain niyo po ang aming church, the United Methodist Church Worldwide. We are praying for the Philippine Central Conference, Zambales District, and Castilleos United Methodist Church. Continue to bless us as you bless, Lord, for this conference year. We are looking forward, Panginoon, for the conference year 2024-2025. Alam po namin na sasamahan at pagpapalain at pagtatagumpayin niyo po kami. Thank you, Lord, for the presence of the Balyon family. We remember Nanay Kaling. Sa iyo po namin tinatagubilin ang kanyang buong pamilya. Salamat po sapagkat alam po namin na napakabuti mo. Nialay namin ang aming pagpapasalamat sa lahat ng may kaarawan, sa mga may wedding anniversaries, sa lahat ng mga tagumpay. Hindi ko man mabanggit yung aming mga panalangin, Panginoon. This is our prayers. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Sa
Para po sa pagbasa sa banal na kasulatan, sa unang pagbasa, buksan po natin ang ating Biblia sa unang Samuel, chapter 8, verses 4 to 20. Ganito po ang sinasabi. Dahil dito, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti pa'y ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya dumalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin. Buhat pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at nagligkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sundin mo sila. Ipagpauna mo lang sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na ibig nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sinabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma. Ang iba'y mangangabayo at iba na may lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 1,000 at sa 50. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng mga pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang mga pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang iyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pinakikinggan." Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, "Kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway." Para po sa ikalawang pagbasa, tayong lahat po ay tumayo. Buksan po natin ang ating Biblia sa Marcos, chapter 3, verses 20 to 35. Si Jesus at si Beelzebul. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitain ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalilhan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya pinapalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palalayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makakapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian, maliban gapusin muna niya ang mga taong iyon.
Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at kapatid ni Jesus, sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa paligid ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Pagpalain nawa tayo sa pagkabasa sa kanyang banal na salita. surround us, and the rain
Praise God. Salamat po sa napagandang mensahe ng awit, Bawdani. Inihanda tayo na makinig ng mensahe ng Panginoon. As we declared last Sunday that the whole month of June, and of course beyond, it is a joyous month for us because God is always there and He is blessing us one blessing after another. Yung topic natin ngayon ay the family of God. Kaya itatampok natin yung ating pamilya, mag-usap tayo sa ating pamilya. Yung buong month ng June at saka July ay transition period ng ating mga ministries. I would like to announce na on July, ibabalik po yung care groups after worship service. Kaya po, mas maganda na hindi na natin ibalik sa 9 o'clock yung ating service. Kasi po, after worship, small groups will gather at least 15 to 30 minutes para mag-pray at mag-usap sa sandali. So part of the transition ay yung aking mensahe, I am trying to make it shorter. Kasi isinama ko yung dati-dati po, total walang Sunday school, isinama ko na pati yung Sunday school natin sa mensahe para masulit naman. So, tignan po natin yung text natin sa Mark chapter 3. Babasahin ko po sa aking pong translation, Good News Translation. Basahin ko lang po yung ilan. Magsimula po sa verse 20. Then Jesus went home again. Such a large crowd gathered that Jesus and his disciples had no time to eat. When his family heard about it, they set out to take charge of him because people were saying, he's gone mad. Some teachers of the law who had come from Jerusalem were saying, he has Beelzebul in him. It is the chief of the demons who gave him the power to drive them out. So Jesus called them to him and spoke to them in parables. How can Satan drive out Satan? If a country divides itself into groups which fight each other, that country will fall apart. Verse 25. If a family divides itself into groups which fight each other, that family will fall apart. So if Satan's kingdom divides into groups, it cannot last, but will fall apart and come to an end. Verse 27, no one can break into a strong man's house and take away his belongings unless he first ties up the strong man, then he can plunder the house. Verse 35. Verse 33. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid. Whoever does with what God wants is my brother, my sister, and my mother. Let us pray. Ama, salamat po ng marami. We ask the Holy Spirit to lead us. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala, pagindapatin na tumanggap ng iyong makalangit na biyaya. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang guro at sa iyo po kami makikinig. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Family is a gift from God. Kaya, if you have with you your spouse,
kahit yan ay niligawan mo at yan ang pinili mo, he or she is a gift from God. Yung Diyos yung nagbigay sa'yo. Hindi yan pinili mo. Ibinigay sa'yo ng Panginoon. And of course, sa ating mga anak, children are gift from God. Ibinigay yan sa atin ng mga anak. Ibinigay ng Diyos sa atin yung ating mga anak. And likewise, of course, vice versa, na tayo namang mga anak, ibinigay yung mga magulang natin. Kaya napakaganda na this morning on our service, ipagpasalamat natin sa Diyos yung regalo sa atin na family. Yan ang ibinigay ng Diyos na napakaganda para sa atin. Mayroon tayong pamilya. Mayroon ba ditong walang kapamilya? Wala. Walang taong ganon. Na sa ano lang yon? Sa comics lang yon, mayroong nabiyak na buho o kawayan tapos may lumitaw. So, lahat po tayo, yung pamilya natin galing sa Diyos. Kasi yung God is our creator, and of course our parents are just procreator. Ginamit ng Panginoon para magkaroon tayo ng magulang at yan ay galing sa Panginoon. Kumusta po ang inyong pamilya? Ano po? Mayroong mga magagandang bagay na ginagawa ang Panginoon sa atin. At least po ay sana we're doing good. Walang perpektong tao, then wala din perpektong husband, walang perpektong wife, walang perpektong family. Pero at least, we are striving for the best of our family. Diba? Yung nag-strive tayo na maging maayos yung ating pamilya. Ang pamilya po ba ninyo ay mayroong unity, at least mayroong pagkakaisa? We are sharing the same dream as family? Amin po ba yun? Kung gigradean po ba natin 1 to 10, at least 6? Mayroon tayong pagkakaisa, we have one dream. Kumusta po ang love and respect sa family? Pag-gradean po natin, ano yung number na yon? Kumusta po ang communication? Ito, mataas ang grade natin kasi we are in the same house but we are chatting each other. Is that the good point of good communication? Sabi po nila, yung maraming pamilya ngayon, we are missing the traditional way of at least ay sama-samang kumain. Di ba? Minsan nawala na yun, di ba? At yung ayon po sa pag-aaral, yung magandang pag-uusap ng magandang pagsasama at pangarap ng pamilya, nagaganap yun doon sa dining table. Paano mangyayari yung conversation sa dining table kung kanya-kanya ng pagkain, kanya-kanya ng layas? Kung may kailangan, i-chat na nga lang eh. Kung yung family natin ay galing sa Panginoon, at least tignan nating mabuti. Halimbawa, mayroong sinasabi tayong mga magulang na kaya mag-abroad, kaya papasok sa magtrabaho sa ibang lugar para sa family. Pero alam niyo po ba na maraming mga pamilya ang nawasa kasi nag-abroad yung isa? O at least gridan po natin ang ating family. Hindi po ako lumaki sa Christian family. Nung nakapag-asawa na lang ako,
naging Christian ako. But my wife, sinasabi niya na during that time, yung parents ni mama ng aking wife, tinatawag sila, magpe-pray sila, magpa-family altar sila. Magpe-pray sila na sama-sama. Mayroon pa po bang devotional life tayo as a family? Do we have that good heritage of our church na family altar? O kaya at least we pray together. Kasi meron tayong kasabihan na, ano yun? Family that prays together stays forever. So, gawin natin. Yung kapag yung lahat ng mapag-usapan natin hanggang sa dulo ay mababa yung grade natin, at least we strive for more. Pero sabi niya man dyan, no family is perfect. We argue, we fight, we even stop talking to each other at times, but in the end, family is family. The love will always be there. Amen? The love should prevail. The love of God should prevail. Sabi nga po ay, we are perfectly imperfect. Yet, there is a perfect God. Mayroong perfectong Diyos na siya pong nag-aayos sa atin, at dahil dyan ay alam natin na kahit na honestly, nakikita natin kanina maraming mababa yung grade natin doon sa ating pong iniisip na dapat ganito. There is always hope because we can strive for more at sasamahan tayo ng Panginoon. Family is designed by God. Dinesign ng Panginoon, lumikha siya ng lalaki at babae, pinagsama niya sila, si Adan at si Eva, nagkaroon sila ng anak, at yan yung unang pamilya. At iniisip ko nga nung si Jesus ay ipinanganak sa manger, nagkaroon siya ng earthly mother and father, plus Jesus. Then, afterwards, si Jesus, nagkaroon na siya ng brothers and sisters, kay Joseph and Mary. And, yun yung family. Ibig sabihin, ang Diyos ay, ito yung kanyang disenyo. Husband and wife, and then, form a family. Yun yung design niya na ginagamit niya. Kaya pag makikita natin, family is the basic unit in society and in the church. Di ba? Makikita po natin na binubuo tayo ng pamilya. At dahil diyan ay bigyan natin ng pagpapahalaga. I remember maraming taon nang lumipas, mayroong bishop na ibinaba niya yung program na ang malakas na pamilya, malakas na iglesia. Kasi nga, yung church, binubuo ng mga pamilya. So, kung malakas nga yung pamilya, di malakas din yung iglesia, sapagkat yan yung kinabibilangan natin. Si Jesus, dito sa parable, yung background po ng ng gospel reading natin, si Jesus, nagpapagaling siya ng may sakit. Tapos, yung mga Pharisee, yung ibang mga church leaders, ina-accuse siya na, kasi, yung nandyan kay Jesus, yung king, yung prince of evil, sabi nila, si Beelzebul, yun yung nandito kay Jesus, kaya yun yung kanyang yung ginagamit na
makapagpalayas daw ng mga sakit, yung mga evil possessed na mga tao. Binanggit niya yung parable na ito. How can Satan drive out Satan? At ginamit niya po yung ito para tignan natin yung sa family. Yung binasa ko po sa verse 25. Kapag naglaban-laban naman ang magkakasambahay, hindi rin magtatagal ang sambahayang iyon. If a family divides itself into group which fight each other, the family will fall apart. Sa version natin sa monitor natin, if a house be divided against itself, that house cannot stand. So napakahalaga, di ba? Napakahalaga na mayroon tayong love, respect, mayroon tayong unity, mayroon tayong understanding, at mayroong ginagampan ng papel yung sorry, yung forgiveness sa family. Kasi minsan maliit lang tapos lumalaki na. Kaya napakahalaga. Tinuturo sa atin ng ating Panginoon Kristo yung kahalagahan ng pagiging isa ng pamilya. At let us look at this one. Sabi ni Bishop Victor Brown, I believe Satan's ultimate goal is to destroy the family. Because if he would destroy the family, he will not just have won the battle, he will have won the war. Sabi natin kanina, yun yung family, yun yung design ng God. Na magkaroon tayo ng yung involvement natin sa society, yung basic unit ng society is family. So we are involving in our society dahil sa family tayo, at so in the church. Kaya kung na-destroy ni Satan yung pamilya, sabi niya diyan, hindi lang siya nagwagi sa battle. He will have won the war. Of course, God promised to be with us. And He promised He will never leave us nor forsake us. Pero tayo pa din yung papel ng parents, ng magulang, as a mother, as a father. Kaya sa church, kinoconsider natin yung family. Kaya last time we celebrated Mother's Day, and on Sunday, Father's Day naman. Meron pa tayong Grandparents' Day, meron pa tayong at I don't know, pero one time, my half sister chatted me at sabi niya, Kuya, I am greeting you happy sibling day. Meron din palang yung araw na pinagdiriwang ng magkakapatid, yung kanilang pagiging magkapatid. At yun yung paalala sa atin. At least we celebrate that occasion in our church upang ipapaalala sa atin yung kahalagahan ng pamilya na ibinibigay sa atin. So, ano yung ating commitment para sa ating pamilya? Ito po, at least po, we have the commitment to pray for our family. Ako po, yung isang paraan ko ng aking pagpe-pray sa congregation from south to north or from north to south,
when I am praying for every family. Parang naglalakbay, pinag-pray natin yung family by family, ganon. Tapos, kaya every time I pray for the church, I am traveling abroad. Kasi pinagpe-pray natin yung bawat pamilya na mayroon sa ating simbahan. So, ito yung yung inawit sa atin, bowed the knee. Of course, we work a lot on our provision. Nagtatrabaho tayo ng grabe upang ma-meet natin ang ating mga needs at yung ating mga dreams para makaipon ng marami. Yun naman yung at walang masama. Lagi ko pong sinasabi, it's part of my personal conviction. It's part of my personal conviction and my theological understanding na ang Kristiyano, ang Christian family ay luluubin ng Panginoon na maging maganda ang buhay, yumaman at magkaroon ng lahat ng gusto natin. For us, not to be greedy and selfish, but for us to be part ng ministry ng church, gamitin natin sa pagtulong sa iba. But most of all, let us pray for our family to be one. To be one in Christ. Para yung Diyos yung laging kasama natin. Not just recognizing the presence of God in the family or at home, kundi iluhod natin sa Panginoon yung ating pamilya na panahanan sila ng Panginoon. Yung sabi natin kanina, yung ultimate goal ni Satan ay i-destroy yung family. So, yung outside force na pwedeng sumira sa pamilya. Sabi nga po ay ituro mo sa anak mo na dapat niyang kilalanin ang Panginoon at sampalatayanan. Kasi pag hindi mo daw ituturo ng labas na huwag kilalanin. So, let us deeply commit to pray more sa ating pong pamilya na magtagumpay tayo doon sa diwa na yon. Kasi po, family is the avenue of serving God. Sabi ni Joshua, mali. But as for me and my family, we will serve the Lord. Amen po. Ito yung natin, isang goal natin. Ipag-pray natin na hindi siguro kasi mayroong mga pamilya na ibang church naman yung pinupuntahan ng ibang anak. I'm not talking to be one in one church, in one name, but at least in one Christ. Kasi yan yung avenue natin na mag-serve. Kaya pag mayroong member ng family na naiiwan sa bahay, ipag-pray mo na lang ako, ganon. Meron po bang ganon na naiiwan or iba yung paniniwala, at least yun yung i-battle po natin sa prayer. Sa last verse ng ating gospel reading, sa verse 35, mayroong binanggit yung mga tao or yung disciple ni Jesus na, di ba, sabi doon sa opening ng gospel reading natin, naririnig ni Mary, so with the brothers of Jesus, yung usap-usapan doon sa labas na that Jesus was being accused na sinasaniban siya ng prince of demons. So, nag-aalala sila sa kanya at
sa dami ng tao, nakasingit sila, doon sa dulo, nagpasabi sila. Sabi sa verse 33. Verse 32. A crowd was sitting around Jesus and they said to him, "Look, your mother, your brothers and sisters are outside. And they want you." Gusto kanilang makausap, sabi ng mga alagad at ng mga tao. Pero ito yung sagot ni Jesus. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo, sa lahat ng mga tao doon. Sabi niya, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid. Hindi naman sinasabi ni Jesus na pabayaan nyo sila, wala akong sa kanila. Ganun. Pero dito sa bandang gitna, sinabi niya na Jesus speak in parables at ito yung isang ginamit niya upang pahalagahan yung pamilya at yung pamilya ng Diyos. Yung bawat pamilya natin, we comprise God's family. Amen po ba yun? Tayo po ay binubuo natin ang pamilya ng Diyos. Sabi ko po, our families made or form the church. Kaya kung malakas yung pamilya natin, sabi natin kanina, malakas yung ating simbahan. Kasi binubuo ito ng bawat pamilya na kinabibilangan natin. Sabi niya po dito, I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood, joined ears with Jesus as we travel this sad, for I'm part of the family of God. Song yata po ito. So nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ako, yan po yung aking yun po yung aking experience. I've been part of a separated husband and wife at the age of 8. Kaya hindi ko masyadong ma-appreciate yung family before. Until na makabuo ako ng family ko, yung aking testimony, sinasabi ko sa inyo na nakapag-asawa ako ng Methodist Christian, I received Christ through her testimony, to the testimony of my wife. At ang aking pagpapasalamat na natagpuan ko yung kaligtasan ay tinanggap ko yung tawag sa akin ng Panginoon na magpastor. At mahirap last night, kagabi, ay birthday ng bunso namin. Pumunta kami sa isang lugar so memorable to me because when I was the district superintendent of Zambales, napakahirap mabuo yung family ko na mag-gather kami sa mga family occasion like Christmas, ganon, my birthday because yung eldest ko ay deaconess, diyan siya nagsiserve sa Olongapo. Doon kami nakatira sa Kabanggan. Tapos si Jeff noon, yung engineer namin, nag-aaral pa lang sa Baguio City. Mayroong time na nag-speak ako sa isang church nung district superintendent ako ng New Year's Eve. Pero hindi namin nag-gather yung family namin ng Christmas. So, kinakailangan na mabuo kami ng New Year's Eve na yon. So, nag-gather kami as a family at doon kami kumain sa Grand Hoya. Kaya doon kami kagabi. Parang yun yung aming parang sa akin, naaalala ko na one time doon sa aking pagiging busy na tatay at busy na pastor, and I was district superintendent that time, halos kami na lang yung tao doon. Nanood kami ng fireworks, kasama namin yung mga crew ng fast food na yon. Nanood kami, di ba, every
New Year's Eve mayroong fireworks sa CBMA. So, nagpapasalamat po ako kasi kagabi with my whole family, nandyan yung aking anak na busy rin na nagtatrabaho sa planta sa Masinloc. Tapos, yung aming mga anak, mayroon na po kaming isang apo. So, nagpapasalamat tayo sa biyaya ng pamilya at tayo po ay part ng family of God. Ayan po. You are familiar to this one? Blood is thicker than water. Pero, na-search ko po na totoo naman ito sa atin. Siyempre, pag kapamilya, kadugo, mas matimbang po yan, di ba? Pero I searched it out na mayroon pa palang karugtong ito. Alam po ba ninyo yung buo? The blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Pero yung the first one, it can stand on itself. Na, di ba, pag kadugo mo yan, kahit na mayroon kang mayroon mang kasabihan na pag mayroon kang nakaaway na o nakagalit na isang tapos ang kakampi mo ay kamag-anak niya, at the end of the day, magkakakampi na sila at ikaw na yung kalaban nila. Kasi the blood is thicker than water. Pero po, mali. This one, naalala ninyo yung mga blood compact between heroes natin? Kasi mayroon silang na they are creating a brotherhood through covenant na ang gusto nilang emphasize, higitan nila yung brotherhood ng magkapatid, yung magkadugo. Kaya yung fraternity, mga sororities, mga naginamitan ng blood, ang sinasabi dyan, blood is thicker than water. Pero, sakto po, we as Christians, this blood of the covenant is no other than the blood of Jesus. Amen po. We all redeemed by the blood of the Lamb, by the blood of Jesus. So, yung relationship natin, yung relationship ng family of God, it's more than family because it is under the covenant of blood, and that blood is no other than the blood of Jesus. Kaya po, dumating yung word na ito o yung praise na ito, the Spirit is thicker than blood. Tayo po bilang isang pamilya, the Castillejos United Methodist Church family, ay isang pamilyang binuo dahil sa banal na dugo ng ating Panginoon Kristo. And of course, we are binded by the Holy Spirit, and the Spirit is thicker than blood. Mayroong isang verse sa Bible, sabi, tumulong ka sa iba, tumulong ka sa kapwa mo, most especially to your brothers and sisters in Christ. Ito yung pagkakataon na makita natin yung kahalagahan ng pamilya. Sabi ko po, we need each other to grow. Hindi ko maalala kung sinong aking mentor, pastor, na nagsabi, narinig ko sa kanya, na you cannot grow by yourself. You receive Christ as your Lord and Savior, pero ang sabi mo ay, ayaw ko kung pumunta sa church, matitisod lang ako, ang daming ganito. We need a church family. We need God's family. We need each other
to grow. We need each other to glorify God. Church service is a celebration of our salvation and other successes of our family. Can you celebrate alone? Di ba ba? Kaya sabi nila, pwede namang mag-pray, pwede namang magpasalamat kahit mag-isa, kahit sa silong ng mangga. But in the church, we are a family celebrating the goodness of God, and through each other, we can glorify God as God's family. And the last one, we need each other to fulfill the mandate of God. Bilang isang pamilya, tayo ay makasunod sa sinasabi ng Panginoon na ibigin natin yung ating Panginoon, buong puso, buong pag-isip, buong lakas, buong kalwa. Ibigin natin yung kapwa katulad ng pag-ibingan sa ating sarili. At sinabi ng Panginoon, go and make disciples. Sa pamagitan natin bilang isang pamilya ng Diyos, magagawa natin yung mandate na ito ng Panginoon. We do not live to glorify our families, but our families live to glorify God, according to Erica Dawson. One last verse. Sa Mark chapter 3, verse 27, sabi niya po, basahin ko lang sa Tagalog. Hindi maaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnakawan ang bahay. Yung parable of the strong man. No man can enter into strong man's house and spoil his goods, except he will first bind the strong man, and then he will spoil his house. Si Satan, yung trabaho niya, sabi natin kanina, ay ang final goal niya is to destroy the family. Saka lang niya pwedeng gawin yung isang bagay na yon kapag nabind niya yung strong man. And of course, the first thing we know ay the father is the strong man, the family. Yan yung pag-uusapan natin next Sunday sa Father's Day. The father is the leader of the family. Of course, yung mother is part of the strong man. Kaya si Satan, binabind niya ito. For him to spoil the family, to spoil the house. Sabi natin, mayroon tayong we are not fighting against flesh. We are fighting against principalities. Si Satan, mas makapangyarihan siya sa atin. Tama po? Paano yung ating gagawin? Kailangan natin yung Diyos. Si Kristo na maging sentro, hari, Panginoon at Diyos ng ating pamilya upang hindi makapanaig ang kapangyarihan ng kaaway sa ating pamilya. Wala tayong magagawa kung nakahiwalay tayo kay Kristo. At mayroon tayong isang paraan lamang sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Tayo po ay magtatagumpay. Sige po, tayo pong lahat, sabay-sabay natin yung prayer na ito. 1, 2, 3, go. Lord, I put my family's security in your hands. You are our eternal home. I give you my daily worries about health, finances, and their souls. Help us to build a life with Jesus at the center by the power of the Holy Spirit. Amen. Let us give clap offering to God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin panukat sa inyo. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, nagpapasalamat po kami bilang isang pamilya sa mga biyaya, katulad ng iyong pinangako that you will provide. Tinutugon niyo po ang mga pangakong ito. Tinutugon niyo po ang aming mga pangailangan at higit pa. Naway natagpuan niyo po kaming matapat na nagbabalik at nagpapasalamat ng mga ito sa iyo. Through these offerings, I declare financial breakthrough. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Happy the home when God is there. Sa panalangin. Especially po kung mayroon tayong mga prayers sa ating
pamilya, sa pangarap ng pamilya, mga pagsubok na pinagdadaan ng pamilya. Ito pong panahon ng ating paglapit upang dumulog sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama, Ikaw po ang Diyos ng aming pamilya. Ikaw po ang bumuo nito. Ikaw po ang nagbigay ng aming mga anak. Pinagpapasalamat naming lagi na mga anak na ibinigay mo ang aming mga magulang. Narito po kami. Gusto po naming pagharian niyo po ang aming pamilya. Gusto po namin na pinapanalangin namin na makakilala po sa iyo ang lahat ng membro ng aming pamilya. At katulad ng deklarasyon ni Joshua, sana ang deklarasyon ng lahat ng pamilya, sa iyo lamang kami maglilingkod. Narito rin po kami, Panginoon, upang ipanalangin ang The United Methodist Church family, kung saan kami kabilang. Sa lahat ng mga pinagdadaanan nitong pagsubok, dalangin namin, Panginoon, na manaig ang iyong mga salita, ang iyong kalooban, ang iyong kapangyarihan. At magtatagumpay po ang aming simbahan sapagkat ikaw ang nagtatag nito. Ikaw ang aming Panginoon. Gamitin niyo rin po ang Castellos United Church family sa biyaya mo, Panginoon, para sa paglilingkod namin upang maipalaganap ang iyong mabuting balita, maipakilala ang iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Salamat po. Pakinggan niyo po ang panalangin ng iyong mga anak. At bilang mga nanay, bilang mga tatay, bilang mga anak, bilang kapatid, nagtatalaga po kami ng aming mga sarili upang patuloy na ipanalangin ang aming pamilya. At ganoon din ang iyong iglesia na itinatag para sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng sekta at denomination na ikaw ang Panginoon at tagapagligtas. Kabilang po kami sa isang pamilya, sa isang body of Christ, na ikaw ang ulo, ikaw ang Diyos at Panginoon. Salamat po, kasama ng mga pagpapasalamat ng iyong mga anak, kasama ng mga personal prayers ng bawat isa. Kami po ay nagsasama-samang nagsasabi, pakinggan niyo po ang aming mga panalangin. Tugunin niyo po ang aming mga panalangin. Ito ang aming mga panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Shall we rise for the last part of our closing song? Mula sa Kanya na makakagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin. Sumaatin muli ang hindi kumukupas at hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos. Lagi nating maranasan ang kagalakan na purihin at sambahin ang dakilang Ama. Sumaatin ang lahat ng Kanyang mga pangako at masaganang pagpapala. Ngayon, bukas at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
Tapos na po ang ating pagsamba. Purihin ng Panginoon. Let us give clap offering to God. Humayo tayo na taglay ang biyaya at ang ibig ng Panginoon. God bless us more. Good morning po sa ating lahat. Happy Sunday po. Salamat po sa mga nagbigay ng bulaklak, ang Sumagi Perez de la Cruz and Ibalo family. Maiwan po ang mga kabataan. Yan po, maiwan po kayong lahat. Salamat po and God bless po. Welcome po sa mga visitors po natin.